Hay nako, may bagong balita kapapasok lang. Eto, Kiko Barsaga po nanawagan sa publiko na pasukin ang Forbes Park. Nako, nako, sino ba nakatira sa Forbes Park? Yeah? Eto, sinasabi natin mga kababayan na yung tao hindi kontento sa ginagawang investigasyon. Kung ang tao ay kontento, walang makikisama sa social media o sa labas man, na kung sana lang, kung matinulang pag-iisip nitong ni School Bukol, na ibalik si Senator Rodante Marcoleta kasi nagkukos ng gulo dahil sa investigasyon na yan. Magkaka-investigasyon, tinatago nila yung ICI na yan. Ngayon, ito si Representative Kiko Barsaga po, nanawagan po ng pasukin, nanawagan sa publiko na pasukin ng Forbes Park. Barsaga nanawagan sa pasukin ng Forbes Park. Plano ni Cavite Representative Kiko Barsaga na pangunahan ang pagpasok ng mga realista sa isa sa mga pinakamarangyang subdivision sa bansa, ang Forbes Park. Sa kanyang post, sinabi ni Barsaga na handa silang pasukin ng Forbes Park kung sa umano'y nakatira ang ilang mga mayayamang opisyal ng gobyerno. We have nothing to lose and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park, wika ni Barsaga. Alam ko, alas 10 ng gabi. Pinili talaga nila alas 10 ng gabi. Alam mo, si Kiko Barsaga talaga alam niya yung nangyayari. Siguro kaya gabi, kasi yung tao wala nang energy makipaglaban, patulog na. Kumbaga, pag gabi kasi, kinukulit ka pa alas 10 ng gabi, yung inaantok-antok ka na, siyempre mayamang ka, pagod na pagod ka sa umaga, antok na antok ka, pag ginugulo ka, ibibigay mo na gusto mo nila. O sige, pagbigyan na yan. Antok na antok ka na wala ka na energy nun Kasi ang mga ibang mayayaman po hindi sanay magpuyat, lalo pag sa umaga, ang pasyal-pasyal nila, travel nila sa umaga. Pagdating ng mga alas 10, hindi na kaya nila magpuyat. Hindi na inaabot ng alas 11 yan. Minsan, hirap na sila. Kaya siguro, pinili alas 10. Pero baka wag na mamadama yung mga iba dyan, inosente. Yan lang sa atin, no? Kung gagawin man yan, no? Pero, hindi natin maano to, yung mga to Kasi, napuno na Diba? Hindi si Kiko Barsaga, wala siyang benepisyo dito makukuha. Hindi niya kailangan ng pera. Ang nakikita ko, may malasakit siya dahil wala nangyayari sa investigasyon. Anak ng teteng, November na, malapit na. At magdi-December na. Magkakat na lahat ng mga mag-happiness na, kapasko na. January, wala mangyayari. Ano na? Tapos ipapile nyo impeachment kay Sara nung sa isang taon na ulit. Alam ko, February yata, di ba, impeachment ulit. Ipapile nyo. Doon pursigi kayo. Kaya dito, wala nangyayari dito sa investigasyon na to Di ba? Kaya yung taong bayan, hindi mo mapigilan na lumabas ng bahay. Na, bukas ng gabi, papasukin natin ang Forbes Park. Nako, yari ka ngayon dito. Barsaga, tomorrow night, we enter Forbes Park. Yan ang matapang na sigaw ni Cavite 4th Representative Kiko Barsaga sa kanyang Facebook page matapos ibahagi ang mga detalye tungkol sa kanakatakdang anti-Marcos protest sa Forbes Park, Buendia Gate bukas, October 12, 2005, alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, assembly pa palang ata yan. Baka kung alas 10 ng gabi, ando doon na, alas 11 doon na, hindi na kaya na antok di ba? Kaya pag mga tambay tayo, sanay tayo. Pero pag ikaw mayaman talaga sa umaga, alam mo, nagkakasino ka, maghapon ka sa abroad, darating ka diyan, hindi ka hindi mo na kaya alas 10 Gusto mo na matulog na kasi gigising ka naman bukas sa umaga kasi may business ka, may government trabaho. Ngayon, gaganyanin ka. Naku, ang hirap niyan, sabihin ko sa inyo. Sana magawa nila na maayos, no? Wag naman sana nagkaguluhan. Siguro sa harap ng Forbes Park, kung gagawin nila yan, maayos. Pero, hindi natin alam. Yung sa Mindiola nga, di ba? Hindi natin inaasahan yun Di ba? Pero wag naman sana mangyari yun. Diba? Kasi marami inosente rin naman dyan na hindi nadadamay lang sa kalokohan ng itong mga to. O ikaw, School Bukol. Ikaw ang may punot-dulo nito kung tutusin, School Bukol. Bakit? Hindi mo binabalik si Senator Rodante Marcoleta. Gusto na mga to tumbukin kung sino ang mastermind. Ikaw, todo kayong iwas ni Boy Tago. Gusto nyo iwas kayo ng iwas. Ngayon, sagutin nyo to. Ibalik mo sana sila sa Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta. Eto na si Kiko Barsaga, Representative Kiko Barsaga. Nanguna na. Dahil alam nila walang nangyayari sa investigasyon. Walang pinatutunguan, walang napapanagot. Yung Diskaya o lahat, or linasan na. Parang special treatment pa yata yung mga yun Di ba? Hindi natin alam. Ngayon,
Nanawagan sa kanyang viral post, nanawagan si Barsaga sa sambayan ng Pilipino na tumindig muling lumaban sa korupsyon, sa pang-aabuso ng kapangyarihan na anyay patuloy buwabalot sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nako, para palasyo natataranta na. Yari na, nakahanda na, naka-red alert na. Palasyo, naka-red alert. Di ba? Maring mag-red alert kayo dyan. Kasi ako, hindi ko gusto tong kaguluhan na to. Ayaw ng lahat ng to. Pero hindi mo kaya pigilan kung sino darating dyan. Di ba? Si Kiko Barsaga ang tanongin nyo. Siya puntahan nyo kung bakit niya gagawin yan. Pero sa akin, kaya ako nakikita, kaya niya gagawin yan, napuno na kasi. Pati yung mga sasama niyan, malamang kung may sumama dyan na marami, napuno na yun. Hindi para sila bayaran. Napuno yan dahil niya sa nangyayari ngayon na korupsyon na hindi mapanagot. Pero para sa akin, huwag kayo mang dadamay dyan na maggugulo kayo. Kasi kawawa, marami inosente dyan sa Forbes Park na natatakot. Baka sugurin sila na hindi naman nadadamay sa kawalangyaan ng itong dalawang tong kalokohan na to na si Dracula sa si Tambaluslos. Di ba? We have nothing to lose, $1 billion to gain. Tomorrow night, and 10 ako, kukunin yata yung basura. Kasi di ba, ang daming investigasyon. Ayaw mo puntahan yung binanggit ni Orly Gutesa na may malay-maleta. Kasi lang puntahan mo yung bahay. O puntahan, i-search warrant, asan yung mga maletang ginamit? Bali mo, andun pa. Bali mo, may bolt sa loob ng bahay ni kung sino man pupuntahan doon na sinabi ni Gutesa. Bali mo, may malaking bolt doon. O kung may malaman mo 1 bilyon, tanong, asang galing yan? Malamang pag naglabas ka ng malaking pera ng ganung kalaki, maliban na kung galing sa casino kung ganung kalaki through bank, malamang may serial number yun Hindi ko alam kung pagkakamali ko Pag malaking pera na, billions na pera na, alam ng bangko yung nilabas ng pera. Kung saan galing pati yung mga serial. Alam ko yan Alam ko yun. Di ba? Kaya matindi to. Kaya, abang ito. Panoorin natin to. Ganun sila may contact. Sino ba papasukin niya? Kaninong Forbes Park? Pahinga natin, ulitin natin yung bigay tayong reaction kaninong Forbes Park. Para sigurado, kasi baka mag-rally, hindi alam ng tao kung kaninong bahay yun Kaya nagkakaganito But para paunawa natin sa taong bayan at sa mga opisyal ng gobyerno na hindi namin pinabibilisan ng investigasyon nyo. Napakabagal talaga ng investigasyon nyo, wala nangyayari. Okay pa nga mabagal Kasi kung mabagal, ibig sabihin, imuusad pa rin. Ang investigasyon niya yung patay. Walang blue ribbon. Ang ICI nakapribado. Diba? Hindi makaporma si Senator Marcoleta. Anong gagawin? Hindi binabalik nito ni School Bukol. Tito Sen, Senator Tito Soto, at Ping Lacson. Pagtulungan nyo naman. Wala na kayo maibalik dyan. Tumatanggi lahat. Si Rapi Tulfo tumanggi sa Blue Ribbon. Ibalik nyo si Rodante Marcoleta. Ba't ayaw nyo ibalik? Matutumbok na yung pinaka-mastermind? Ba't ayaw nyo ibalik? Sa galit nyo kay Marcoleta, inis kayo, hindi kayo believe. Isa lang ibig sabihin niya kaya hindi nyo binabalik. Napupunta doon sa bagay na may para kayong tinatago. Di ho ba? Pahinga natin to si Gutesa. Balikan natin to para malaman ko sino yung Forbes Park na pupuntahan dyan sa Forbes Park na yan, Your Honor, yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, napapabasa yung gate doon sa Forbes. Papasok na lang kami. Then, nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na. So, lalabas na kami. Wala na kaming Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming doon, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez. Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa yung Forbes Park daw. 19 Nara, yung dati House Speaker. yung bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, sa dyan, sa Aguinan, sa Malacanang. Aguado? Excuse me. Tama, ayan pinutulipin, ito yung pinutulipin niya, excuse me. Sino Michael Yang? Yung dating Diba, yung tinumbok na yung Aguado sa Malacanang, andun na sa pintuan, ini-interrupt yata. Hindi yun sabing issue na interrupt, pero hindi natin alam kung totoo yan. Totoo yung nangyaring video, pero hindi natin alam kung ba't in-interrupt niya, kung dahil ba coincidence na na-interrupt o hindi. No? Kaya dito, itong video na to, dito nagpapatunay kung sino nakatira sa Forbes Park. At itong video na to nagpapatunay na talagang ito yung nakaraan na talagang iniiwas nila yung dalawang unggoy na may insertion at tinuturo nila Gutesa at ni Diskaya. Ang daming tumuturo sa kanila, pero ngayon hanggang ngayon wala naghihintay ang tao.
Yeah, Tapos walang kinalaman ng junior. Puro trabaho lang. Di kami naniniwala. Trabaho lang anya. yung dating sa Pugo. So, until yan, dating official yan. Allegedly, Your Honor. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Ayan, good morning. O, di ba? O, ito, pakinggan nyo to si Kuya Park. Si Kuya Park to eh. And good afternoon and good evening sa lahat ng mga Pilipinong nagtatanong kung saan yung venue ng ating rally gaganapin sa October 12 ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. So kanina po, dinlet ko po yung aking unang pinost na video dahil hindi po naging complete details ang ating mga sinabi. So sa lahat po ng Pilipinong ayaw na at pagod na sa korupsyon sa ating bansa, dito po ang ating venue sa Raha Sulaiman Park po. Bukas po, dito po tayo magtitipon-tipon. Nakahanda na po ang ating sound system at ang ating stage doon Nako, para yari. sa ating rally bukas. So yung mga tao nagtatanong kung bakit daw magkaiba ang post namin ni Kiko Barzaga, dahil yung kay Kiko Barzaga po na post ay nasa Forbes Park. Okay, so ang mauuna po ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. After po dito, pupunta si Congressman Kiko Barzaga doon sa Forbes Park. Nako po, pupunta pala yung sinasabi niya ng isang vlogger o taga Maynila. Ha? Na dapat daw pangunahan ni Kiko. O hintayin mo, baka mauna si Kiko. Para po maintindihan ng mga Pilipino na kung bakit nagtanong sila kanina kung bakit magkaiba yung announcement ni Kiko Barzaga pati yung announcement ko po. So, dito po ay umaga po tayo, bukas po. After po din dito, pupunta naman po si Kiko Barzaga doon sa Forbes Park. So, para po maintindihan natin, makikita po doon sa post ni Kiko Barzaga na 10 PM po ay nasa Forbes Park po siya. So, ito po ang venue ng October 12 na rally, People Power, dito po sa Raha Sulaiman Park po. Dito po tayo magtipon-tipon bukas po sa lahat po ng taong ayaw na sa korupsyon, sa wana, sa pamumulitiko at pagnanako at pagpapahirap sa ating Pilipino. Magsilabas po kayo ng sabay-sabay sa inyong mga bahay at dito tayo magtungo sa Raha Sulaiman Park. Mabuhay ang Pilipino at alisin ang korupsyon. O tamo sabi binayaran daw yan. Makikita mo sa isang tao kapag binayaran magsalita. Tandaan nyo hindi ganito ka-tono, hindi ganito ka-loud, hindi ganito ka-pino. Magsalita sila talaga pa sa puso. Ako katulad ko, hindi naman ako binayaran. Pero ba't ako maganda sasabi sila di-deliver? Ako lang yata pinaka-vlogger sa lahat ng political vlogger, maganda magsalita eh. Oh, talagang sulit makinig eh. Di ho ba? Oh. Kaya nga ako kahit nagsasalita nito, kahit ibang yung mga nanay niya, tatay niya habang nagluluto, naglalaba. Salamat na marami sa inyo, nakakapakinig pala kayo. Habang sila ay daw nagluluto, yung iba naman daw ay nasa ospital, nakikinig daw sa atin ng ating programa. Iba naman daw ay naglalaba habang nagluluto, nakikinig, maraming salamat po sa inyo, no? Dito kasi ang programang ito hindi lang scientifical, medical, biblical pa, di ba? Mga makatwiran na hindi kayang madinig sa pangkaraniwang tao, di ba? Dito marinig ang totoong katwiran, totoong patas, hindi pa pag-imbabaw, hindi pa lalo, di ba? Sa programang ito, di ba? Yung iba sasawsaw lang. Ito hindi, may pagpapayo, may pagtutuwid, may pagpuna, di ba? O eto, painggan natin itong in-interview si Kiko Barzaga. Ito, panoorin natin. Dumako na tayo dito sa ating bibigyan tayo reaction. And are you getting any kind of support from Congress Yes, for divorce? I actually talked to a lot of congressmen, madaming supporters sa bill ko, and I've actually made plenty of friends in Congress. Mas lalong lumakas ako sa Kongreso nung lumaban ako kay Martin Romualdez. Bakit? Nagbibiro ka na naman ba? Hindi. Okay. I'm saying this with perfect honesty that there are plenty of people who actually support me in Congress nung lumaban ako. When I started criticizing the administration. Katulad ng, for example, yung the late Edsel Lagman of the Liberal Party. He is a very strong critic against the administration during the time. Pero madaming ding supporters sa kanya because people do not respect people just for the sake of respect or just dahil lang nakita mo siya or co-workers mo siya. No, you respect both your good friends and your good enemies. So pag malakas yung kalaban, may respeto ko sa kanya. Kung malakas yung kakampi mo, may respeto ko sa kanya. Pero kung simpleng tao lang na hinahayaan ng lahat ng nangyayari at nanonood lang, nakikinig lang, you do not respect that kind of person because what is that type of person doing? So dahil sa kinalaban mo yung malaking tao, parang naging malaking tao ka na rin. Parang nisip nila na, oy, this person is an adversary to Speaker Martin Romualdez. If there is, kung sakaling may, yung hindi nila kayang kalabanin,
kinalaban ko, kaya iniisip nila na ganun kalakas din ko. Oo, talaga malakas. Bakit? Sa pamamagitan ng talino. Kung ako nakaupo sa gobyerno, mas malakas pa ako eh. Baka times 3 ako sa mga yan eh. Diba? Hindi makakahirit sa akin 'tong mga to kahit kahit magdebate. Hindi makakahirit sa akin 'tong mga to. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Ko-cornerin ko 'to eh. Tanong ba ako senador? Tatanungin ko sila diyan sa hearing. Mako-corner sa akin pati si Ping Lacson eh. Corner sa akin yung mga yan. Maniwala ka sa akin. Tatanungin ko lang yan eh. May tatanong ako sa kanila na mabibibigla sila, hindi nila kaya sagutin eh. Supot sila, ika nga. No? Ito talaga si Kiko Barsaga, mapapansin mo ang galing magsalita niya. Dinodog show lang kayo niya sa mga korupsyon. Yeah? And we won. That's the funny part. We won. Ngayon, nag-resign na siya, tapos yung DOJ na pinapatawag na siya sa Blue Ribbon, may hearing na din siya. We actually won. That's the craziest thing about it. And it didn't even take a week kasi September 8 ba yun? September 9 nung sinabi kong kailangan investigahan si Martin Romualdez. Less than 1 week. Nag-resign na siya. And now, less than 1 month, pinapatawag na siya sa Blue Ribbon Committee. So that's, hindi lang, yung respect na hindi yung support na sa akin, hindi nag-umpisa yun nung sinabi kong kailangan investigahan si Martin Romualdez. Doon umpisa yun nung nag-resign siya. Kasi doon nila nakita na if I could do it, then they could do the same thing. If they see a great injustice in Congress, pwede din nilang labanan at makakakuha sila ng results from that. Kasi lagi nang iniisip na, ba't ko laban si Martin Romualdez? Matalo lang ako or... But just for the sake of balance, sinabi naman ni Speaker na yung dahilan kung bakit siya bumaba sa pwesto. No? Okay. Hindi natin alam kung yun talaga yung katotohanan, but he did say that it is really to maintain unity and to maintain peace. And parang it was symbolic, yun ang sabi niya. And that he is ready to answer all the questions of the Blue Ribbon Committee. Hindi, kaya buwabaya para wala siyang pananagutan. Sabi ng iba, kung sakaling makatakas, di ba, hindi habulin, di ba? Walang, din marami, kaya ka buwaba eh. Di ba? Hindi dahil sa delikadesa eh. Di ba? May tiyatago ka, kaya ka ganyan. Kasi kung hindi ka guilty sa sarili mo, hindi ka bababa. Tandaan mo yan. Di ba? Maninindigan ka pa sa taong bayan. Dahil ang nagluklok sa'yo, hindi mo naman sarili. Di ba? Bilang ko bilang dyan sa, kumbaga taong bayan na kiano sa'yo eh. Si Marcos na nagluklok sa'yo, pero naglilingkod ka sa taong bayan eh. Ganon din si Saldi. Di ba? Bumito sa congressman? Hindi ba halata sa inyo? Kayo mga pinklawan. Ha? Ngayon, inihimod nyo Marcos? Matapos yung isuka mga Marcos, hinihimod nyo na. Ha? Sige nga. Kampi-kampi kayo. Sa Saldi, ba't yung titira si Saldi? Ba't para Sara Lustay? 125 million, 600 million lang. Yung dalawa, billion. Ba't di nyo pinag-initan mga kamping? Sige nga. Sara Lustay pa rin. Bakit? May sarili kasi kayong interes na gusto nyo na si Sara ayaw maupo. Sige, palagay natin maniwala kayo kung si Sara Duterte, halimbawa, mag-resign na sa bilang vice-presidente, ayaw na tumakbo, ayaw na, na-impeach na, tamo to mga to, pupunta yan doon kay Marcos, yung kay Saldi, pero hindi nila gagawin nyo kasi nakaupo si Marcos eh. Diba? Takot lang nila. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Hindi nila alam kung saan sila sasakay. Diba? Sara Lustay. Pero yung Saldi, pati Romualdez, hindi nyo mausig. Well, he is correct in that. It's to maintain peace because he's the one bringing the chaos into our country. So tama nga, kung ma-maintain yung peace pag nawala siya, ibig sabihin siya yung gugulo sa peace natin. And naiintindihan din naman niya yun. So that's very good. He understands that he's a liability to the Marcos administration. At baka yun yung ikasira ni President Marcos. Baka yun nga yung maging cause of people power pag nanatili siya as House Speaker. Problema ngayon, si Boji D, parang bagong Romualdez lang din naman. Pero mas tahimik lang. Mas tahimik lang. Kasi, mas okay pa si Boji D kaysa dyan kay Romualdez. Si Romualdez walang salita hanggang ngayon. Nasaan sila? Ang bilis ng dating gobyerno eh. Hulihin yung mga mga gusto nilang hulihin eh. Pagdating sa dalawang ito, wala. Ni tanungin, wala. Ni interviewin. Ni message wala. Titindi nyo, obvious na obvious. Alam naman nila, obvious naman sa taong bayan na ginagaya nila tayo. Kaso ang nasa isip ng mga yan, wala kaming pakialam sa taong bayan. Basta kami nakaposisyon na dito. Ganyan mga yan. Lloyd Romualdez din yun. Sorry ako yan Hindi natin masyadong pagkakatiwalaan. Pero wala pa namang ginagawa si Boji D na palagay mo kahinahinala or disagreeable?
Well, firstly, Deputy Speaker siya at wala siyang sinabi. He was completely silent during the whole flood control anomaly issue. So, Okay. yun pa lang, isang malaking, ano na yun, red flag na talaga yun. Kasi, nasa position ka nun, di ba? Isa kang Deputy Speaker, you're one of the closest, you're one of the most powerful people in the House of Representatives, tapos wala kang sinabi na nahimik ka lang habang naalaman ng taong bahay na nanakawan sila. Anong suspetsa mo? What do you suspect? I suspect that he's either complicit or he is trying to protect Martin Romualdez. Pero likely na complicit kasi imposible namang hindi maambanan yung mga deputy speakers, di ba? Kung may 1 billion, kung may 100 billion ang big crocodile, edi mga maliit na buhaya, may mga ano sila, mga tig 5 billion, 1 billion, gano'n. Kasi, like, Martin... kung halimbawa, 100 million, nakuha ko, 200 million, ha? Tigpa 5 billion, bigyan mo eh. Ikaw, bigyan ka na 1 billion. Hindi ka na maghihirap. Buong buhay mo, hindi ka na maghihirap. Kahit waldas na waldas ka. Hindi ka na maghihirap. Magtayo ka ng isang negosyo malaki, halagang 100 million, restaurant, hindi ka na maghihirap. Bigyan ka nga ng 10 million eh. Hindi ka na maghihirap eh. Diba? Ito pa kayang 1 billion, bigyan ka 1 billion. Solve na lahat, pati kapu-apuhan mo. Sa 1 billion, palagay natin 1 billion, yung kalahati nun, 500 million, tayo mo ng maraming apartment. Yung tipo, lahat ng apartment mo, 500 million ha. Yung isang buwan mo, isang apartment, nakikita ka ng 2 million a month sa apartment lang. Tapos yun lang gagastusin mo. Hindi ka naman siguro gagastos sa 1 billion isang buwan. Hindi mo na maubos yun. Diba? Kaya ganyan kagahaman ang mga ito. Romualdez is a very generous person, especially to congressmen, just not to the people of the Philippines. Oh, naambunan ka na rin ba? Wala pa. Kaya nga nabanan ko eh. Dapat ako yung inuna eh. Loko-loko talaga si Kiko. Pero, okay, at least ano siya. Joke lang. Cool siya. Cool. Okay lang yan. Wala ka bang flood control project? Firstly, flood control project na bumpisa yun sa budget. Kasi budget deliberations lang. And ako, me, personally, first budget deliberation ko to. First budget season ko to. So, imposibleng magkaroon ako ng flood control project kasi neophyte congressman ako. So, yung lahat ng mga flood control project, it's either under Kong P.D. Barsaga or they coordinated it with Mayor Jenny Barsaga when my father died. So ako mismo, imposible ako magkaroon ng flood control project at least in the 2025 budget. At sa 2026 budget, imposible din naman kasi kinakalaban pa si Marcos at zero budget na ako. Zero. Ano yung constituency mo? Okay lang, Dasma is self-supportive and we have plenty of funds for that. At yung sa baha naman, hindi masyadong naging issue kasi may plan na kami sa city engineering para ayusin yung mga drainage systems namin. Yung increase in rainflow lang naman. And for everything else, marami din naman akong mga kalahal sa Congress na willing tumulong sa amin. Maraming mga party list na tutulong din sa amin. Okay, so kung galit sa'yo yung iba mong kasamahan sa Congress, at sabi mo nga baka posible na tanggalin ka nila dyan, you feel you still enjoy the trust and confidence of your constituency who voted you into office? Yes. Yung people, yun talaga yung sumuporta sa akin. Kasi dati, di ba, medyo average lang ako, normal person. Pero may, famous din, pero just like a normal politician. Ngayon, kahit saan na ako punta, may mga nagpapapicture, they support. At hindi lang yung mga taga-Dasma, pati yung mga outside of Dasma. Just 2 days ago, this Sunday, pumunta ako doon sa yung isang mall sa QC. Pati doon, nakikilala ko, nagpa-picture sila sa akin. At sinasabi nila, tama yung ginagawa ko. So, kanino ako makikinig sa mga congressman na sinasabi, mali yun, huwag mo ngawain si Romualdez. O sa taong bayan na sinasabi, tama, you are our voice. You are saying what's right and what the may Filipino malasakit people sa taong bayan. Siyempre, sa taong bayan ako makikinig. Hindi sa mga congressman, hindi sa Marcos administration. The latest is that merong nagsasabi na kailangan kang tanggalin from being an army reservist. Tignan mo pag nagsasalita sila laban sa katiwalian, tatanggalin nila. Kapag sino nagtatanggol at nilalabanan si Romualdez, ini-issuean nila. Di ba? Si Taberna ini-issuean nila. Ano-ano. Ito ini-issuean nila. Ito mga pinklawan, ini-issuean si Taberna. Yan susunod natin tatalakayin na. Ini-issuean nila si Taberna. Samantalang itong sila Romualdez, ba't di nyo issuean? Bakit? Takot kayo? Takot kasi kayo. Di ba? Mga duwag kayo. Kung talagang nilalabanan nyo para sa taong bayan, wala kayong sisinu-sinuhin.
Ibig sabihin, yung ginikilos nyo, hindi pa sa taong bayan. Ginagamit nyo lang, nagtatago lang kayo sa salitang taong bayan. Pero hindi nyo sinasabuhay. Kaya huwag kayong mga impokrito na sinasabi nyo, mga Duterte, pakulong, para sa taong bayan to, lustay, maraming allegedly EJK ni Pangulong Duterte, para sa taong bayan kami, hindi kami naniniwala. Di ba? Yes. Did you undergo training, or this was like... That was, go ahead. Yes. Was it like just given to you honorarily, or you really went through training? Yeah, I went through training. Ah, wow. So, nag-training talaga kami. Strenuous. Hindi naman masyadong strenuous kasi ang physical fitness test nila doon, at least para sa akin, since I'm already an athlete, nung panahon na yon, last year kasi yung training namin mga November or October, pero yung actual graduation ceremony is February, if I remember. Ang dami nang nangyari, hindi ko maalala. Pero hindi siya strenuous in a sense na nahihirapan ako doon kasi yung requirements nila para sa amin ay mostly basics lang since reserves ko lang muna. So, 50 push-ups, tapos 50 sit-ups, and then yung 20-minute 3.2 kilometer run, 2-mile run. So ako, runner na talaga ako, tapos nagbubuhat din ako sa gym, and I do plenty of combat sports, so madali lang. Okay. So, one of the top scores. So I'm sure you're proud of your status as an army reservist. Yes. But now they want to strip you of that. So what do you think? Yun naman, May basis ba? technically, basis is depende talaga yun sa, it depends on interpretation. Kasi yung, for example, yung sedition, depende yun sa interpretation kung sedition ba ito or is this protected under free speech. Ang problema kasi sa army, may mga internal politics din doon. And yung kay Defense Secretary Gibo Chidoro is very influential within the army. At siguro siya yung nagka-problema sa akin since very anti-war stance ako. Kasi Gibo Chidoro naman very anti-China siya. Gusto niya magdigmaan agad, mag-World War III agad. But, I don't know, maybe he doesn't want opposing viewpoints in the And you think it's safe to say that? I mean, you don't care. You don't care. I mean, you don't really care what he thinks if he's watching us now and you're talking about the defense secretary. I mean, of course I care about what he thinks since he's a close friend of my father. Actually, yun nga, parang lahat ng mga nakakalaban sa Kongreso, mga dating close friends ni Kong PD. Our friend siya ni Kong PD, siya yung endorse naming president noong 2010. So, bata pa ako nun, so wala pa ako sa politics nun. And I also endorsed him in the 2022 Senate elections when he ran. Pero, ganun talaga. I say it how I see it. And from my perspective at based sa pagkakaalam ko, yun yung pinakagusto niya. At siguro yun din yung gagamitin ni Marcos para mawala yung issue na to, escalating tensions in the West Philippine Sea. And naiintindihan ko naman because we also have to protect our territory and we also have to consider the interests of the fishermen. But ang like kong sinasabi kasi tuwing tinatanong ako regarding sa army is the Philippine Army is not capable of fighting China or practically any other country at this point in time. Okay, so sa lahat ng gusto makipagdigmaan agad, makipag-World War III, that's not a good idea right now. We're dealing with our own economic issues. So very anti-war yung stance ko, which is the opposite of what Gibo is doing na gusto niya laging may escalation sa West Philippine Sea, like yung water cannons, gusto niya yung water cannons ngayon baka maging barilan. Pero hindi naman tayo pwedeng basta tumanggap ng pambubuli, di ba? Pero hindi naman din tayo pwedeng mag-escalate kasi yun, ang ganito lang po muna tayo mga kamunti. Ngayon po ay ito reaction video natin para sa araw na to. Ngayon abangan natin mamaya, October 12 kasi ngayon. Ano ba yun? 12 ngayon, no? Tama, 12. Abangan natin mamaya kung talaga merong rally sa Forbes Park na siyempre ang bili natin, huwag siya nang saktan yung mga inosente, walang gulo. Siguro for democracy lang, freedom of speech lang, magsalita lang, no? Pero hindi natin masasabi yun. Kaya mamaya susubaybay tayo, siguro bandang alas 9, dyan na sila mamayang gabi, no? Kasi andyan talagang hindi natin alam kung gaano red alert ba? Hindi natin alam kung red alert ba Malacanang o red alert ba ang Forbes ngayon, di ba? Alamin natin yan, malamang kikilos sa Malacanang dyan kasi nga, gobyerno to. No? Gobyerno ang nai-involve, gobyerno rin siyempre ang ano dyan, no? Salamat po ng maraming sa inyong lahat. No? Mag-ingat lahat kayo dyan.